Insumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto gagi-aprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapaspas sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, maayong buntag ug kumusta ang tanan? Niining adlaw nga Lunes, pitsa 11 buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtan-aw nining ato ang programa karong buntaga. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag mga amigo, mag-uban ta sud sa usa ka oras nga takna nining atong tulumanon. Bantay Balita ngayon. Din atong ihatod diha kaninyo ang labing uwahing mga balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawa sa nasod sa sports, showbiz ug sa kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug sa ASI Laboratories Incorporated. Ang atong programa inyuhang madungog pinagi sa mga nagkalaylain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong mga oras sa mga igsoon. Mabati ta pinagi sa 107.1 Real Radio. Mabati usab ta pinagi sa 100.7 Power Radio. O mabati ta pinagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Kay naka-live ta sa ato ang Facebook page, Bantay Radio Cebu. Sa mga wapan naka-follow, i-follow ang ato ang Facebook page, Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato, Rage Coalition, formal nang gilusad sa Sugbo.
Sa police report, giingong kanhin utadong tulisan ni chief na pagka-drug pusher nasikop sa PDEA 7. Sa provincial news, minor de edad na loro human gihapak og botilya, gikulata sa mga laing minor de edad sa may lungsod sa Tuburan. Sa regional news, duha ka manghantingay og bulawan na palgang patay didto sa Bohol. Sa kauluhan, mga kongresista nga muboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte i-blacklist matud pa sa PDP laban sa gawas sa nasod. Vladimir Putin mihumok sa iyahang pagtratar sa Ukraine. Sa tuang special news, sukas balyena o ambergris nasigpatan sa baybayon Sultan Kudarat, tinuod o dili. Sa sports, Lakers lubong gihapon sa Game 3 batok sa Oklahoma. Sa showbiz, kasal ni Bea Alonso sa negosyanteng si Vincent Co, posibleng di mahinayon matud pa sa prenuptial agreement. Sa kahimtang sa panahon, bagyong Kaloy mihinay na. Mao kadto ang mga headlines. Bantay Balita Ngayon Headlines. Detalye sa atong mga balita, inyong mabati, human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:07. O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, formal nang gilusad sa Sugbo ang Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrage Coalition kagahapon sa hapon. Diin si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mao'y nangulo sa maong kalihukan. Lakip sa gipanawagan sa kalihukan mao ang panawagan nga dili ihinayon ang pag-impeach kang Vice President Sara Duterte nga sa posibleng butuhan sa Kongreso karong adlaw. Kuyog ni Duterte si Kongresista Kiko Barsaga sa ika-4 nga distrito sa Cavite ug Harold Duterte sa pwersa ng Pilipinong Pandagat kon PPP party list. Mitambong usab sa kalihukan ang mga politiko sa Sugbo. Sama nila ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez, kanhi Cebu City Mayor Mike Rama ug 5th District Board Member Red Duterte. Sa laing balita, tulo ka tawo ang naangol human nagkabangga ang tulo ka mga motorsiklo alas 2:29 sa kahaponon dito sa Maydalan, Colon,
corner diha ko Salim Street, Dakbayan sa Sugbo. Makita sa CCTV footage nga padulong mo left turn ang mga nagunang motor apan nabangga kini sa nagsunod nga motor sa pagtuo nga modritsura sa unahan. Nakaangkon og pangos ingon man mga bunog sa kalawasan ang mga nagmanihos motor. Sa laing balita dinhi sa ato, Prime Minister sa Timor Leste ni bisita sa mga historical landmark sa Cebu City. Nahuman na ni adtong Mayo 8 adlawng Biyernes ang 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan sawa pa nibalik sa ihang nasud ang Prime Minister sa Timor Leste. Nigahin pa kini og oras aron sa pagbisita sa mga heritage sites sa Cebu City. Gisuroy niya ang mga historical landmarks sa Dakbayan sa Sugbo, sama sa Basilica Minore del Santo Niño, Magellan's Cross ug Fort San Pedro. Apan sawa pa mosuroy sa mga lugar, una nang nibisita ang Primero Ministro sa sulod mismo sa Cebu City Hall, kung diin giabi-abi siya ni Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ug ni Father Albert Benedict Suliman ang rektor sa Basilica. Matod ni Archival nga dakong garbo nga napakita ngadto sa Prime Minister ang mga historical landmark sa Dakbayan sa Sugbo. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Alas 7:11 sa Kabuntagon, arita sa police report, day bana giingong nanuok, nalandig sa Tambalanan human gidunggab sa ihang asawa. Landig sa Tambalanan ang usa ka 20 city anyos nga bana human nadunggaban sa iyang asawa atol sa mainitong palaglalis. Alas 9:28 niadtong nakalabayng Mayo 9 sa may sitio Kauswagan, Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima gila sa pangan nga Giovanni, 27 anyos, nagpuyo sa naasoing dapit, samtang ang nakadunggab mauraw sa bang iyahang 27 anyos nga asawa nga gila sa pangan nga si Rosaline. Subay pa, nasawa pa ang hitabo, nagkalalis ang duha. Human nasuko ang biktima nga giapas kinsa nakig-inom uban sa ihang mga higala. Pag-abot sa ilang gipuy-an, nagkalalis na usab ang duha diin ibahad ang lalaki nga mubiya ug muuli kini sa Ormoc. Isundan kini sa asawa aron pugngan, apan nasuko ang biktima og gituok sa iyahang asawa. Aron dipinsahan ang ihang kaugalingon, nikuha og kutsilyo ang babay og gidunggab sa tiyan ang ihang bana kinsa nakaangkon og samad sa tiyan. Girespondihan sa mga tanod sa barangay ang hitabo. Diin atol sa ilahang pagblatter sa barangay sa insidente, nakahukom ang lalaki nga dili na lang padak-on ang hitabo ug wala nilang kini gi-report sa kapulisan. Samot na nga doon na sila masuso nga anak sa iyahang kaipon. Gidala sa Tambalanan ang bana, samtang niuli na lang sa panimalay ang asawa. Bantay Balita. Alas 7:13. Giingong kanhin utadong tulisan o snatcher, nibalhin pagka-drug pusher, nadakpan sa PDEA. Usa ka giingong kanhin utadong tulisan, kinsa ni shift na pagka-drug pusher ang malampusong napusasan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 atol sa gilusad nga buy-bust operation sa may Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Gila ang dinakpan nga si Bryle Panuncia na nailhan usab sa pangan nga Negro. 40 anyos ang panuigon dunay kaipon, taga Barangay Basak, Cebu City. Si Panuncia kanhi na priso tungod sa kasong robbery.
Nakuha nga ebidensya batok sa dinakpan mao ang 55 gramos nga gituhang shabu nga mobalor ngadto sa kantidad nga 300,074 ka pesos. Nabawi usab gikan sa posisyon sa suspek ang 12,000 nga buy bust money. Dunay 300 nga gituhang halin nga recover gikan sa dinakpan. Gawas sa ginadiling drugas, nakumpiskar usab ang usa ka 45 kalibre nga pistola nga dunay 3 ka mga buhing bala. Gihulagway si panunsya nga dako og duwa sa ginadiling drugas, diin matud pa usa kini ka budigero o transporter. Giingong magsigi kini og abang og magrinta og mga sakyanan alang sa paghatod og ginadiling drugas ngadto sa nagkadaiyang bahin sa probinsya sa Sugbo. Sa kasamtangan, gihikaya na ang suspek og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ingon man kalapasan sa RA 01591 o Comprehensive New Firearms and Ammunition Act. Bantay Balita. Labyog ta sa ato ang mga balita sa probinsya. Nakita sa CCTV ang nahitabong insidente sa pagpanghapak og botilya sa usa ka minor de edad ngadto sa laing minor de edad. Nitumaw ang insidente sa may Tuburan Municipal Building parking area. Din makita sa CCTV nga human sa pagpamunog niabot ang mga sakop sa Tuburan Police Station. Ingon man ang mga medical personnel kinsa mao ang nidalas tambalanan sa naangol nga minor de edad. Padayon pang gipangita ang maong mga minor de edad nga responsable sa pagpamarigla sa biktima. Bantay Balita. Mag-amahan sa dakbayan sa Naga giluba patay samtang ang inahan naangol. Inay magsilibrar kay Mother's Day. Nagbangutan hinuon kining usa ka inahan sa Sitio Towe, Barangay Inayagan, Naga City. Human namatyan og bana og anak nga lalaki pagkakadlawon sa Mayo 10. Kini human giluba sa ilang silingan nga si Albert Johnson Cedinio, 28 anyos nga dali ra usab nga nadakpan. Si Nanay Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos ang panuigon, kinsa naangol usab. Nagbangutan human wala na matabang ang ihang bana nga si Conrado Tapdasan, 59 anyos, ug ang iyang anak nga si Dominic Wagas Tapdasan, 21 anyos. Padayon pang gipalawman ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Bantay Balita. Samtang usa ka truck nalimbuad sa Tabunok Flyover. Usa ka truck ang nalimbuad alas 12 sa tungang gabi Mayo 10 tuig 2026. Human kini nasangit sa tiilan sa Tabunok Flyover. Samtang padung kini sa Pasil aron mamalit og isda. Matod sa driver nga nakaangkon og gamayng samad. Pasaka na unta siya sa flyover sa dihang nakasugat siya og laing sakyanan nga dunay kusog kaayong suga tungod sa kasilaw. Wa niya na matikdi ang sinugdanan sa flyover ramp, hinungdan nga nalimbuad ang truck. Upat pa ka mga pasahero ang gireport nga luwas og nakaangkon lamang og gamayng samad og bunog. Naapektuhan ang trabaho sa flyover sulod sa halos usa ka oras o napektuhan ang trapiko sa flyover sulod sa halos usa ka oras samtang miresponde ang mga bumbero o kapulisan sa maong lugar ug sa ulahi napatindog pag-usab ang truck. Bantay Balita. Sa balita sa rehiyon, duha ka manghantingay og bulawan na palgang patay didto sa probinsyas Bohol. Tulo ka mga manghantingay og bulawan nga namising samtang nagkubkob og bulawan sa usa ka langob didto sa Barangay Poblasyon, sakop sa lungsod sa Daguhoy, probinsyas Bohol. Ang nakaplaga ng patay dihang nadiskubrihan kini atol sa gihimong search and rescue operation
sa lokal nga kagamhanan sa nahisgutan nga lungsod. Ang mga namatay giila nga sila si Greg ug Paul, pulos dili tinuod ang pangan. Pulos usab parihas ang edad 35 anyos ang panuigon ug pulos taga lungsod Ubay, Bohol. Samtang ang lain pausab nga si Louie 56 ang pangidaron na missing nga ila kining kauban sa padayon pa nga gihapon nga pagpangita niini. Sa gihimong investigasyon sa Daguhoy Police Station, nasuta nga kining tulo ang bibiya sa ilahang gipunduhan nga panimalay ni adtong Mayo City apan pakyas kini nga nakabalik. Maong ang mga kabanay sa mga namising nagpatabang sa otoridad human sa wa kini makauli sa ilahang panimalay ug mga pipila ka oras ang milabay gikan sa pagpangayo og tabang. Gilos sa dayon ang search and rescue operation. Ang rescue team nakarecover o na-recover ang patayng lawas ni Greg sa pasado alas 5 ang takna sa kadlawon. Samtang si Paul pasado alas 2 na sa kahaponon sa susamang petsa. Ang mga sakop sa rescue team nagpadayon sa gihapon sa pagpangita sa laing usa pa ka nagpabilin nga missing. Giingon nga kining tulo og lain pang mga individual ngang taod-taod na kining nagbalik-balik sa dapit apan wa mahibaw sa ilahang katuyuan hangtod nga niining pagkahitabo didto na nasuta ang ilahang mga planos pagpangita og mga bulawan. Sa inisyal nga resulta sa ilang medical record nga nakuha sa Daguhoy Police Station, nahibaluan nga posibleng gikamatyan sa duha ang toxic gas sa ilawom sa langob nga mo'y hinungdan sa kamatayon niini. Ang mga pulis dunay na-recover nga mga butane canisters didto sa hisgutan nga lugar diin asa nakitaan ang patayng lawas sa mga biktima. Samtang nagtuusab ang kapulisan nga posibleng naggamit og genset tungod usab sa minus ang hangin sa ilawom sa langob nga mao'y gituhang nahutdan og hangin hinungdan nga namatay. Usa sa gikahibulungan sa mga pulis tungod kay ang mga kabanay sa namatay wa kahibalo sa ilahang mga lakaw. Bantay Balita. Alas 7:21. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Chito, Bravo Salone. Ras, Muyet William. Good morning. Arita sa laing balita, Shabu nga mukabat og 4 milyones ka pesos na sakpit sa usa ka suspek sa Tagbilaran City. Kapin sa 4 milyones ka pesos nga kantidad sa gidudahang shabu ang nasakmit gikan sa usa ka 26 anyos nga drug personality sa Barangay Kugon, Tagbilaran City, Bohol niadtong Biyernes. Ipanguluhan ang maong operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia sa Bohol, Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police and Buy-Bust Operation. Ang buy-bust operation batok sa suspitsado. Samtang sa laing balita, superheated plume na matikdan sa Bulkang Kanlaon. Namatikdan ang murag superheated plume o grabing kainit nga aso na miguwa gikan sa crater sa Kanlaon Volcano kagahapong adlaw. Base sa mga obserbasyon, ang plume gilangkuban sa init nga volcanic gas, abo ug singaw nga gikan sa sulod sa bulkan. Namatikdan usab ang crater glow o puwang nga kahayag nga makita gikan sa baba sa bulkan. Posibleng timailhan kini nga padayon ang kalihukan ilawom sa bulkan. Busa nagpabiling hugot ang monitoring sa PHIVOLCS aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gipahimangnoan ang mga residente duol sa bulkan nga magpabiling alerto og musunod sa tanang gipahimangno og evacuation protocols gikan sa mga otoridad. Bantay Balita. Alas 7:23 sa Kabuntagon. Maayong good morning, Fitzgerald. Dawat ag report gikan sa gawas. Atong dawaton kining report gikan sa tuang kauban, Alan Rosete.
Kini ang Bantay Radio News Report. So salamat na kabantay ram sa ito nga balita kayo butaga formal ng gilusod sa bota ni Congressman Janice Digamo sa pag-isalan og mga CCTV sa importanteng mga lugar sa naasing nga lugar agi og tipik kini og Smart District Program sa ikatulong distrito sa Negros Oriental. Sa maong mga proyekto si Congressman Digamo nakikita sa PNP, PD, RIMO o DPWH aron tapuson ang inisyal nga paglusad sa usa ka pinakadako nga inisyatibo sa kaluwasan sa publiko nga nasaksihan sa maong mga distrito. Matod pa kini nga programa sa CCTV pinagi sa pinansyal sa suporta sa Gobernador Ruel Ragay Digamo Foundation. Gilusad nga ang programa sa CCTV sa tibok distrito nga maglangkob sa kapin sa 100 ka mga kamera sa mga importanteng dapit. Ang programa o prioridad sa mga pag-instalar may tungod kini sa pagpanalipod sa mga pamilya o paspas nga pagtubag sa panahon sa mga katalagman o emerhensiya o kini usa ka lamang sa proyekto plano sa Smart District Program matud pa ni Congressman Digamo. Moro na ito ang nakalap nga balita karong bultakan ito balitahanod kini sa Lacto Pape. Ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action. Nanukan diri sa probinsya sa Negros Oriental, Aran Rose City. Bantay Balita. Daghang salamat Sir Alan Rosete sa imong report. May naghatod sa atong oras alas 7:25 sa Kabuntagon. Atong naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Detalye sa balita sa kauluhan ug sa gawa sa nasod. Ug uban pang mga balita human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbentenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:28. Bantay Balita. Balita ngayon, National News. O karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Hanilit og Kitty Duterte mo'y napiling bag-ong caretaker
sa kampo ni Duterte sa ICC Defense. Gibutyag ni Attorney Nicholas Kaufman nga si Hanilit Avancenia o Kitty Duterte maoy mupili sa bag-ong legal counsel nga mupuli sa depensa ni kanhi Vice Presidente Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court. Sumapa ni Kaufman, ang ICC registry mihangyo sa iyahang pagtugot alang sa acquaintance visit tali kang Duterte og sa bag-ong counsel og siya wa musupak niini. Ang maong kalambuan kabahin kini sa padayon nga legal proceedings sa ICC nga nagtutok sa kaso sa kanhi presidente. Bantay Balita. Department of Interior and Local Government miklaro nga subpoy na batok kang Senador Bato de la Rosa ang ipagawas dili arrest warrant. Ipagawas ang subpoy na karong adlaw batok kang Senador Bato de la Rosa suma sa pamahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Giingon ni Remulla nga klaro nga dili kini arrest warrant kundi usa ka subpoy na nga kabahin sa investigasyon. Ang maong lakang may kalabutan sa reklamo kabahin sa giingong extrajudicial killings sa panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Digong Duterte. Bantay Balita. Samtang subay sa maong balita, gibawi na ang giplano unta nga 10,000 ka mga task force batok kang Senador Bato de la Rosa suma sa pamahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Matod ni Remulla, ang maong task force giatras tungod kay wala pay kumpirmasyon nga adunay arrest warrant gikan sa International Criminal Court batok sa senador. Giingon usab sa ospisyal nga tungod niini wala nay basihan ang pagdeploy sa pagdakop sa puwersa pag-implementar sa maong operasyon. Bantay Balita. Sa laing balita sa kauluhan, mga kongresista nga muboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, i-blacklist matud pa sa PDP laban. Misupak ang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, batok sa impeachment effort kontra kang Vice President Sara Duterte o gihulagway kini nga usa ka politically driven o usa ka pagsulay sa pagpahuyang sa mandato nga gihatag sa milyon ka mga Pilipinong botante. Sa opisyal nga pahayag sa partido giingon nga ang mambabalaod nga mubotar pabor sa impeachment dili dapat maglaom nga makasalmot o makadawat og endorsement gikan sa PDP sa umaabot nga eleksyon. Giingon usab sa PDP laban nga dili angay gamiton ang impeachment isip political nga armas ug kinahanglan adunay political accountability ang mga opisyal sa gobyerno alang sa maong mga lihok. Bantay Balita. Alas 7:32 sa Kabuntagon. Maayong good morning. Watching from Toledo City, Gabriel Rojo Ruben Masicampo og ni Boss Alan Puluyapoy, idol. Mayong pagpaminaw usab, mayong pagtanaw all the way from Barangay Tambis, Palumpon, Leyte. Jomert Ariki ug sa tanang mga Ariki family. Alas 7:32, posibleng musaka ang presyo sa gasolina samtang dakong rollback usab sa diesel sugod karong simanahona. Base kini sa impormasyon gikan sa mga tinubdan sa industriya sa lana. Giingong mahimong musaka og hangtod 5 pesos kada litro ang gasolina samtang posibleng mukunhod og 9 pesos kada litro sa diesel. Kung ipatuman, mahatagan og kahupayan ang mga diesel users apan dugang gasto usab alang sa mga nagamit og gasolina. Matod pas mga tinubdan sa oil industry, nahimo pa kining mausab depende sa lihok sa global oil trading o posibleng direktiba o interbensyon gikan sa Department of Energy. Sa pagkakaroon wala pay opisyal nga pahayag ang DOE bahin sa gilauman nga fuel price adjustment. Bantay Balita.
Samtang sa laing balita, dili mo tambong sa plenary deliberation sa Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte karong adlaw Lunes, Mayo 11. Sigon ni Attorney Michael Pua nga online lamang nilang bantayan ang butuhan kung ma-impeach ba ang ikaduhang higayon ang Vice Presidente. Kinahanglan og dili muubos 106 kabuto aron ma-impeach si Duterte sa Kamara ug magpadala sa Senado ang Articles of Impeachment alang sa formal nga pagdungog. Bantay Balita. Alas 7:34. Sa di pa ta mo padayon sa mga balita sa international news, ato sang dawaton kining pipila ka mga pahinumdom. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopapi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitag kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopapi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopapi, bring health into your home.
Oras sa Bantay Radio, alas 7:38. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. O karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod, gipasidan-an sa tigpamaba sa military sa Iran ang mga silingan nga nasod kinsa mutabang sa Estados Unidos nga magatubang kini og dili tiaw nga pagbahos og iban ang ilahang mga barko sa Strait of Hormuz. Kini ang gibutyag ni Muhammad Akrami Nia human sagad sa ilahang silingan nga mga nasod adunay mga military bases ang Estados Unidos. Ang Iran kasamtangang nihikay og balaod nun aron maoy maglegalize sa ilahang pagkolekta og toll sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Samtang sa laing balita sa gawa sa nasod, gibutyag sa United Kingdom nga ilang gideploy ang barkong igugubat nga HMS Dragon sa Middle East agig pagpangandam alang sa usa ka potensyal nga multinational nga paningkamot aron mapanalipdan ang pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz kung mutugot na ang panahon. Ang Air Defense Destroyer gipadala ngadto sa Eastern Mediterranean niadtong Marso. Wala magdugay human sa pagsugod sa gubat sa Iran aron pagtabang sa pagpanalipod sa Cyprus. Ang pagpabilin sa HMS Dragon ngadto sa Middle East, nahitabo human ang France ni deploy sa ilahang carrier strike ngadto sa habagatan sa Red Sea samtang ang duha ka mga nasod nagtinabangay sa usa ka depensibong plano nga nagtumong aron mahibalik sa orihinal ang patigayon sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Ang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nisinyas nga ang gubat sa Ukraine mahimong matapos na samtang ang tulo ka adlaw nga ceasefire nga gipagsiugdahan ni Presidente Donald Trump opisyal na nga nisugod. Ang temporaryo nga ceasefire naglakip sa pagsuspindi sa tanang kinetic activity ug dakong pagbayloay sa 1,000 ka mga piniriso gikan sa matag nasod. Ang pamahayag ni Putin iyang gibuhian atol sa ilang selebrasyon sa kadaugan batok sa Germany sa World War II. Bantay Balita. Gipasidanan sa Islamic Revolutionary Guard sa Iran nga nakalock-in na isip ilang target ang mga US bases sa Middle East kung ang mga oil tanker sa Iran padayon pang tirahon sa Estados Unidos. Kinihuman gi-disable sa pwersa sa Estados Unidos ang MTC Star o MT Sivda nga may sa nakalabay nga mga adlaw pinagi sa pagtira aron musilaob ang maong mga barko didto kini sa Gulf of Oman kinsa gihulagway nga nakalapas sa US blockade. Gipatuman sa US Central Command ang blockade batok sa duha ka mga Iranian flag nga walay karga nga mga tanker sa lana nga misulay pagsulod sa usa ka pantalan sa Iran dito sa Gulf of Oman. Bantay Balita. Sa special news, di ay usa ka balyena, suka sa balyena o ambergris nasigpatan sa baybayon Sultan Kudarat. Usa ka giingong ambergris o sukas balyena ang nakita sa usa ka mangingisda sa baybayon dito sa barangay Tibpuan, Libak, Sultan Kudarat diatong Biyernes. Gibanabanang moabot kini sa 200,000 ang gibugaton o gisumiti na kini alang sa laboratory confirmation sa Department of Environment and Natural Resources. Aron masuta kung tinuod ba gyud ni nga ambergris. Kay kung ambergris kini nailhan ni nga usa ka sangkap o gamiton sa mga mahalon nga mga pahumot aron mas mulungtad pa ang baho niini. Apan hugot nga gidili sa Pilipinas ang pagkuha, pagbaligya o pagpalit sa ambergris. Apan sa uwahi, nasuta sa Department of Environment and Natural Resources nga dili ambergris ang nakita sa mga mananagat, kung dili
mga basura lamang kani sa dagat nga nagtapanog maong nanimaho. Gimando gyudayon sa Department of Environment and Natural Resources nga ipalubong ang nahisgutang basura nga gituohang ambergris. Bantay Balita. Tinuod pa tong ambergris, sus, paldo. Bulawan ang presyo. Alas 7:44, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, Cherry Vicentilio. Arita sa to ang balita sa showbiz. Nikatap karo social media og showbiz circles ang istorya nga posibleng di na madayon ang kasal ni Bea Alonso og sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co. Kay basis usa ka blind item, dunay sikat nga celebrity couple kuno ang giingong posibleng kanselahon ang ilahang bungga kay kasal nga gikatakda nga himuon unta sa Spain. Matud pa sa chismis sa showbiz industry, nasyak ang pipila ka celebrities nga imbitado sa maong kasal human gikansela ang ilahang biyahe paingon sa Spain. Kay matud pa wa kuno nagkasinabot ang duha ka kampo bahin sa pipila ka kondisyon nga nakabutang sa ilang prenuptial agreement. Aduna pay chika nga sukad pa sa sinugdanan, dili kuno pabor ang ginikanan sa lalaki sa aktres nga iyang pakaslan. Gingon usab nga nakasabot na unta ang duha ka habig sa prenup agreement apan dunay dugang kondisyon nga gipasulod sa kampo sa groom o sa bana pamanhonon nga wa daw na uyoni sa bride. Usa ka giingong kondisyon mao nga kinahanglan adto sila mopuyo sa ang magtiayon sa balay sa ginikanan sa lalaki apan wa kuno muuyon ang aktres niini. Bisag way gisgutan nga ang blind item, daghang netizens ang nagtuo nga sila si Bea Alonso og Vicente Co ang gisgutan sa maong istorya. May gawas usab ni sa laing istorya showbiz nga kuno mo hinungdan nga napahunong ang taping sa bag-ong serye ni Bea sa GMA Network nga Whispers from the Heaven. Matud pa sa report, nakurat na lang ang production team kay kalit lang kunong gihunong sa makadiyot ang ilang trabaho nga way klarong rason nga gipahibaw ngadto kanila. Sa pagkakaron wa pa hinoy opisyal nga pahayag sila si Bea ug Vincent bahin sa maong chismis. Miles Dianon, good morning. Yawa ni mga dato mag-minyo Prenup dayon. Ang mga pobre, diretso. Hadlok mo ni sila sa ilahang mga kabtangan good ug di mayong pagkasinabot. Parehas mo ni silang duha kwartahan. Ya, ugangan. Sa kunos rason nga dili sila mupuyos ugangan. Mga ugangan dong kinon. Alas 7:47, arita sa ato ang balita sa sports. Lakers lubong gihapon sa Game 3 batok sa Oklahoma. Gikan sa 2-point game sa first half, gilubong ang Oklahoma City Thunder. Gilubong sa Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa crucial Game 3. Korte sa Lakers sa score nga 131-108. Aron maangkon anta ang 3-0 nga series lead. Nakakontribute sa maong kadaugan si Mitchell nga dunay 24 puntos, 10 ka assist, 3 ka steal, og si Alexander 23 points, 4 ka rebound, 6 ka assist. Alas 7:48 o karon sa ato ang balita sa labing wahing lakat sa panahon. Mihuyang ang tropical depression Kaloy samtang nagpadayon ang paglihok sa ibabaw sa kadagatan sidlakan sa minahang sidlakang Mindanao.
Sumapa sa pinakawahing weather update sa pag-asa. Ang sentro sa Baguio makita sa 770 kilometros sa sidlakan sa Surigao. Aduna kini gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matagtak na duol sa sentro. Adunay paghaguros hangtod sa 70 kilometro matagtak na og central pressure nga 1,004 HPA. Nagpadayon kini sa paglihok sa northwest sa kusog nga 10 kilometros matagtak na. Suma sa pag-asa ang kaloy gilauman nga walay direktang epekto sa Pilipinas. Bantay Balita. Ang report gikan sa Pag-asa Mactan may labot sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Mao'y hingpit nga nagtapos linyada sa ato ang mga balita sa ato ang programang Bantay Balita ngayon. Nining adlaw nga Lunes, pitsa 11 Mayo, tuig 2026. Daghay nagatang karong adlaw mga higala kay karon ang butuhan sa plenaryo alang sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ug magkaalaman kung makakuha ba sila sa gikatakda nga boto aron masumiter ngadto sa Senate. Ang articles of impeachment diin formal na nga dunggon ang maong kaso sa impeachment. So, nakatangi ang inyong mga congressman unsay ilahang mga boto diha. Kadtong daghan kayo mga kongresista nga sa Sugbo nga nibutar pabor sa impeachment ni Sara Duterte katong unang hugna, the same congressman baghapon ang mubutar. Ay mura dunay nagpadungog-dungog nga mukonsulta kuno sila sa ilahang mga constituent. Okay, katong permiro wa kuno sila nakakonsulta tungod sa kapaspas sa panahon. Mayong good morning, Judinis Aguanta Jr. nanukad gikan sa lungsod sa Balamban. May pagpaminaw usab, may pagtanaw sa mga sakop sa Rho Sigma Fraternity, International Service and Humanitarian Fraternity. Mga Rohans, good morning. Sukulba kaayo ni Ron. Makuha ba ang gikatakda nga boto kay ang prosecution niingon nga kumpiyansa kayo nga makuha kuno nila ang required nga vote para ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Kaya dako na kay gasto gipagawas ang ato ang Senate, ang mga tuga nga suoton sa mga senador. Matud pa nga nahuman na. So magtuga man ni sila. Mga judges. Imagine Rubin Padilla mahimong kalit og usa ka judge. So mo na appeal man na sa trabaho sa mga senador, mga igsoon. Pero doon ay usa ka senador nga nagtago-tago ay kuyawan og madakpan any moment gikan karon. Dok-dok ng maso. Good morning, si Ram, watching from Poblacion, Payao, Zamboanga, Sibugay. Sa layuan, abda sa itong Sibya. Mayong good morning ni mo diha, Ma'am Vilma. Ma'am Vilma Planteras. O sa imuhang kinatibuk ang pamilya all the way from Poblacion, Payao, Zamboanga, Sibugay. Mayong good morning, usab. Elmo Rosales. Watching from Tawad Esperanza, Masbate City. May buntag ni Mudhiha Boss og sa imuhang kinatibuk-an nga pamilya. O sa tanang mga nagtan-aw sa ato ang programa karon pinagi sa ato ang live broadcast sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Ug sa tanang mga naminaw nato pinagi sa tulo ka mga Sibyaanan nga naka-hook up nato karong buntaga mga kahigala. Sa mga nangutana di ay diri sa duol sa mga estasyon nga atong gisibyaan mga kahigalaan asa mapalit ang mga produkto sa Lacto Puffy ato ning tagsa-tagsaon mga taga Sambuan
mapalit ang produktos Lactopafi diha sa Acacia Pharmacy ug Lucitas Kutana Store sa Sambuan Public Market. Mga taga-Dakbayan sa Toledo, naminaw natos lutupan rong buntaga mga kahigalaan. Inaagi sa Power Radio. Inyong mapalit ang Lactopafi diha sa Gaisano Grand 360 Pharmacy ug sa Rose Pharmacy sa Dakbayan sa Toledo. Mga taga-Balamban, inyong mapalit ang Lactopafi sa Sinyang Pharmacy, Grace Longakit Store sa Balamban Complex, diha sa Norhaya de Kampong Store sa Balamban Public Market, mapalit usab sa Gaisano Grand Mall sa Balamban o Gaisano Country Mall sa Balamban gihapon. Samtang sa mga tagalungsod sa Pinamungahan, mapalit ang Lactopafi sa Cristil Pharmacy ug sa mga taga-Tuburan nga na trending tungod kay dunay minor nga gibunalag botelyas usa ka minor. Mapalit ang Lactopafi sa 360 Pharmacy Tuburan. Sa buwan pang mga nangutana, ang Lactopafi inyong mapalit diha sa inyohang mga butika. Mapalit diti buok Pilipinas. Pinagi sa nagkalain-lain nga mga pharmacies. Nangutana lang sa inyohang lugar, doon na ba sila ay Lactopafi. Doon na kay makapaldo nga mga congressman karon at tangi. Miingon man sila nga wa kunoy ipanghatag nga wa kunoy bugti ang votation ron. Pasamangin lang dayon ang mobutar nga nakadawat. Kung matransmit ni dito sa Senate andam baghang mga senador. Imagine mahimo ni silang huwis. Kaya ka ng mga huwis dong kinon, di na basta-basta qualification. Di na pareha sa mudagan kapag ka senador nga basta sikat lang ka, wala, daog na ka. Pero kay apil man apil man na sa kontrata. Apil na sa trabaho Senado nga mahimong mga judges atol sa impeachment nga ipahigayon kung dunay moabot sa ilahang buhatan. Kanang impeachment, Presidente, Vice President, Chairman sa mga Constitutional Commission, manay mga impeachable officials. Update sa elections barangay. Daghay naghuwat mga kahigalaan. Doon ay may dusog balaod nun nga i-postpone sa ikaduhang higayon gumikan kay ug madayon manggod kutob siya, matunong siya o kalag-kalag. So ganahan ang mga tao mamutar kay busog pa kay sila gikan sa mga handa. Tanood. Kuya sag mo apil kuno ang mga patay og butar. Mamauli manig kuan. Mamaulig probinsya. Nya mao ning panahon na sad magkatapok ang mga pamilya. Disturbong kalag-kalag aning kalakiha, pero ang usas pinakadakong rason nga gitagaan og gibugaton sa mga nagduso nga i-postpone mga igsuon gumikan kay budget. Kay nagatubang ang nasud og dako kayo nga krisis, unyag dako og ma-save kung i-postpone una ang barangay election. Ato lang yaning atangan. Niatangi mga amigag, mga amigo, dinhi sa ato ang page sa Bantay Radio Cebu. Kay matag karon og unya atong ipahad supot diha kaninyo ang labing uwahing mga balita, labi na gyud mahitungod sa impeachment. Atong ipakita kinsa mga kongresista may botar pabor o kinsa mga kongresista may botar dili pabor. Richie B, good morning. Pinakadato nga Richie B asa kani nagtan-aw ron Europe, Asia, Africa. The most well-traveled individual.
Wala tayong oras, magpasalamat na lang tas kinatibuk ang pwersa sa Bantay Balita ngayon. Pasalamatan na to ang mga radio stations nga nakahook up sa to ang programa. 107.1 Real Radios, Dakbayan sa Toledo. 100.7 Power Radio. O 95.3 DYAJ One Heart Radio. Ang atong mga balita, hinikay kanato. Pinaagi ni Fred Litihia. Ato ang technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kinon Siniza. Mayong good morning. Pahabol, solid og lawas, Jeff Andaya. Sa nga na lang kanatibuk ang pwersas, Bantay Radio Cebu. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.